Ito na. Good news ito mga DDS. Shock. Just now, breaking news, Nicolas. May malaking utos sa ICC. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Itong good news na... Ayun, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Syempre, supportahan natin ang channel niya ni Sir Don Mar TV. At syempre, ito din yung nakuhanan din natin ng news na ito, yung re-reaction na natin na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Syempre, supportahan din natin yan. Diba? Lalo na si Sir Don Mar TV. Supportahan natin yan. Subscribe kayo dyan. Pagpatuloy natin. Ibinalita nitong legal counsel ni former President Duterte na si Nicolas Kaufman, no? Na ang kanyang ibinabalita po sa media ngayon dapat raw na itong si former President Duterte ay makakabalik na sa Pilipinas as soon as possible. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At ayun, panibagong updates na naman tayo dito sa ating YouTube channel. Okay? Unahin muna natin itong ABS-CBN na nag-conduct po sila ng survey. Na ang kanilang survey po kung karapat-dapat ba na si former President Duterte ay mananagot dito sa mga EGK victims. At ayon sa kanilang survey, mas pabor raw ang taong bayan na managot itong si Duterte. Talaga. Mas pabor daw, talaga. Ay nako, kaya ako hindi ako nagpapapaniwala sa mga survey. Parang iniisip ko, no, sa dami ng tao na nagrarally, no, sa dami ng tao na nagsasabing bring home PRRD, parang sinasabi nila na mas marami talagang gustong maparusahan si PRRD, no, sa kabila nung nangyayaring ganun. Parang pinapalabas nila dito ang daming galit kay Duterte, no, sa ginawa niya daw noong panahon niya. Talaga lang. Di wow. Alam niyo hangga't hindi dumarating yung eleksyon, hindi matatapos yung mga ganyang klase, yung mga ganyang klaseng espekulasyon na ganyan. Hindi matatapos yan. Okay? So, alam niyo naman, ABS-CBN yan eh. Okay? Alam naman kasi natin, alam naman natin naggalit yung ABS-CBN kay PRRD. Parang tingin natin, hindi naman magbabalita ng maganda kay PRRD yan eh. Siyempre, si PRRD ang isa sa mga naging dahilan kung bakit ang ABS-CBN ay nag-goodbye, di ba? Siyempre, masama pa loob niyan. Hala nga naman sa kabila nung nangyari purihin pa nila si PRRD. Kahit sabihin natin na nakikita nila sa survey na, uy, maraming hindi pabor sa ginawa kay PRRD or maraming na ayaw pa panagutin na si PRRD, ganyan-ganyan doon sa mga nagawa niya daw. 'Di ba? Talagang ilalabas na lang nila, kailangan mayroong managot diyan, kailangan maraming bumoto ng ganyan. Kasi 'di ba, alam naman natin galit sila kay PRRD. Hindi naman para ipagtanggol nila 'yan. Kaya siyempre malaki din yung naging sa kanila, perwisyong nangyari nun kasi naman kayo, gumawa din naman kayo ng kasalanan nun no, ano ba yung inakusan ng di ba inakusan sa ABS nun, parang ano ba yun, hindi ba nagbayad ng buwis, ganoon, parang ganyan, kaya sila natanggal, kaya natanggalan ng prangkisa, ganun ba yung mga katunay? Paki-comment nga sa comment box kasi nakalimutan ko na pero kung ganun yung problema nila, kaya sila nawala sa ere. So, ayan, magre-react tayo dito kasi nakakatawa po ang kanilang survey. Ito, pag-usapan rin natin itong good news na ibinalita nitong legal counsel ni former President Duterte na si Nicolas Kaufman, no? Na ang kanyang ibinabalita po sa media ngayon dapat raw na itong si former President Duterte ay makakabalik na sa Pilipinas as soon as possible. Okay? Kasi po illegal po ang kanyang pagka-aresto at gagawin yan ni Nicolas Kaufman ang lahat patungkol dito. Ayun, alam naman natin si Nicolas Kaufman, si attorney.
talagang nabalita nga, no? Nabalita na talagang maraming kaso na naipanalo. Karamihan dyan, war crimes ang kaso. Mabigat pa sa naging kaso ni PRRD. Diba? Hindi basta-basta yung mga hinawakan ni Nicholas Kaufman. So, isa dito, yung malaki talaga na laban niya, no? Yung pag-aresto kay PRRD, yung pagpapadala dyan. Diba? Dahil unang-una, hindi naman tayo nasa ng ICC, walang jurisdiction ng ICC dito eh. Hindi sila pwedeng makialam kung ano man na nagiging problema dito sa Pilipinas at meron nga tayong justice system dito. Yun ang isa sa matinding Pero sa tagal kasi niyan sa tagal ng hearing na yan, hindi basta-basta yan eh. Di ba matagal? Di ba? Yung hearing nga nitong nakaraan, tapos susundan sa September 23, di ba? Ang lalayo ng agwat. Good news, okay? Mamaya pag-usapan rin natin yan. Heto, binalita rin na itong si Vice President Inday Sara Duterte na may naniniwala raw na may nagtraidor kay former President Duterte bago ito maaresto doon sa NAIA. Ang tanong dito, sino ang nagtraidor? Okay? Sino? Mamaya. Kasi po, sa tingin ko itong pagpaniwala po ng media. Si Castro. Nasama pa yung mukha niya. Siguro si Castro tuwan-tuwa ngayon yan, no? Baka mamaya nagpa-party sa bahay nila yan eh. Medyo mali-mali eh. Okay? Na may nagtraidor. Mali-mali. Patunayan ko sa inyo mamaya sino yung nagtraidor kay Duterte. Okay? Pag-usapan natin yan. But last but not the least, ipapakita ko sa inyo itong video ni dating spokesperson Harry Roque po. May good news po si Attorney Harry Roque na tungkol po dito sa kanyang asylum sa Netherlands. Okay? So, yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na si Sir Don Mar itong ating video para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At magising-gising ang mga bangag. Okay, sabay-sabay muna tayong like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, naka-like and share na lahat. Siyempre, supportan natin yan, Don Mar TV. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Marami tayong balita dito araw-araw. Everyday yan. Sobrang dami. So kung gusto mo nang ma-update ang sarili mo, no? At gusto Don Mar TV. Ang mga cellphones, kung meron tayo breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live man si Don Mar TV, importante po na mag-subscribe po kayo. Nanonood ako dyan, Don Mar TV. Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Ayan, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan. Nakasubscribe ba lahat? Okay, so simulan na natin kaagad. Ito. Panoorin natin itong good news ni Nicholas Kaufman. Ayan yung good news ni Duterte. Ito pakita natin. Yung sa ABS-CBN, hindi ako interesado na rin sa sa ba to? Yung survey nilang yun. Dito ako interesado, dito tayo interesado sa sasabihin ni Nicholas Kaufman ni attorney. Play! Good afternoon, Philippines. I hope to have some announcements today regarding the composition of the defence team. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously, I'm consulting her on everything that I do. So who will be forming the defense team? I'm afraid you're going to just have to wait and find out. Oh, I thought you were going to announce it. Lots of suspense, but be patient. It is said that she will not announce only the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the team. That might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right, but just to clarify, it's within the day. We expect this within I expect it by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. So are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that. No need, so it's... No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator? That depends on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. What I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. Ayun, no? The president will return in the Philippines as soon as possible. Talagang gagawin ni Attorney Kaufman lahat
no, para mangyari yung ganun. 'Di ba? Talagang maraming salamat kay Attorney Kaufman talaga. 'Di ba? Kumbaga ang mga Pilipino umaasa na lang kung ano ang magiging aksyon ni Attorney Kaufman sa mga mangyayari. 'Di ba? Para kasing yung dito, syempre, government sa atin, parang binigay na talaga si PRRD doon. Para ko bahala na yung hustisya doon. Kung siya mapapawalang sala doon sa ICC, parang ganun doon. Ngayon siguro naman pag napawalang sala si PRRD diyan sa ICC at makauwi na siya dito sa Pilipinas, siguro naman hindi nyo nahahabulin. Baka mamaya may idagdag na naman kayong kaso. Yan mahirap doon. Oh. This president was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. That was where he was born. Why should he not? Diba? So, malakas ang kanyang stand na si Duterte ay dapat maibalik doon sa bansang Pilipinas. At saka kita nyo naman, no, kampanteng-kampante magsalita si Kaufman. Di ba kampanteng-kampante siya magsalita? Parang sa isip niya talaga is maipapanalo ko tong kasong to. At alam niya talaga siguro sa sarili niya na malakas talaga ang laban. Di ba? Unang-una, di ba yung pag-illegal arrest kay PRRD? Di ba yung hindi naman tama, hindi dumaan sa proseso talaga? Di ba kahit sinasabi nila dumaan naman sa proseso, tama naman, nasa batas naman. Kaso nga lang, di ba, wala naman talagang magkokomento ng hindi maganda o magsa-side comment sa mga ginawa, sa mga nangyari o sa ginawa nila kung talagang tama. Di ba? Kaso nga lang ang problema, hindi muna dinaan dito sa korte sa atin sa Pilipinas dahil alam natin wala naman jurisdiction ng ICC dito. Di ba? Kung anong pagkakasala ng tao, sana dito na lang siya sa Pilipinas. Kung gusto siyang parusahan, gusto siyang litisin, kung gustong buksan ang kaso na yan tungkol sa EJK na yan. 'Di ba? Sana gano'n na lang. Hindi na sana nagkaroon ng ganitong problema. 'Di ba? Hindi naman kasi nila nabigyan ng problema si PRRD. Ang nagkaroon ng problema yung mga tao na nagdala sa kanya diyan. Sila yung nagkakaroon ngayon ng problema. Siguro sa ngayon nakakatawa. 'Di ba? Pero ang problema talaga nakakaharapin nila, yung tingin sa kanila ng taong bayan is ibang-iba na. Kumbaga dati ang tingin sa kanila, sira na kayo sa amin. O lalo ngayon. 'Di ba? Ano pa kaya magiging tingin nila? Sirang-sira na talaga. 'Di ba? Syempre pag ikaw politiko ka, kailangan alagaan mo yung image mo eh. Kung kinakailangan halikan mo yung paa ng mga tao, gagawin mo eh. Para talaga suportahan ka nila eh. 'Di ba? Kaso nga lang hindi ganoon ang nangyari. 'Di ba? Country. 'Di ba? So, tinatanong kasi siya na yung anak na si VP Sara, yun ba raw yung tinatrabaho na mapabalik si Tatay Digong sa bansang Pilipinas? Sabi niya, why not? It's his country. And he is working on that. Na as soon as possible, si Tatay Digong po, gusto niya makauwi sa bansang Pilipinas. Oh. At sana naman, syempre, malapit na yung birthday ng ating former President Duterte. Tsaka lalo na yung edad ni Tatay Digong. 'Di ba? Kung sana ba bata-bata siya tapos diyan siya dalhin wala namang problema 'Di ba? Talagang malamig diyan. Sinasabi ko nga parang ang sarap-sarap makakulong diyan 'Di ba? Napaka-komportable kahit papaano. Kaso nga lang, 'di ba, syempre sa edad ni Tatay Digong, kailangan mas may nag-aalaga sa kanya. 'Di ba? Kailangan nandoon siya sa pamilya niya. 'Di ba? Sana before sa kanyang birthday, 80th birthday niya yan Sana mabalik yan sa Pilipinas. Go back. So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained. Sana he should go back. He has been illegally detained here. Oh. Tamo, illegally detained. Alam din ni Kaufman. Kaya nga para siyang kampante talaga Makikita mo naman sa isang attorney niya kung kampante siya sa isang kasong hinahawakan niya At saka napakaraming laban talaga pag titignan mo. Ang dami, lakas ng laban talaga ni PRRD dito. So meaning to say, kaso nga lang talaga magtatagal to, no? Maaaring magtagal to talaga kasi nga yung hearing talagang paktaw-paktaw, ang tagal ng sunod. Yung susunod na hearing, September 23, hindi na naman natin alam kung kailan naman ang susunod niyan. Baka mamaya sa 1 taon, ganun. Doon matatagalan yan May knowledge of course, ang legal counsel na si Nicholas Kaufman, alam niya basta yan na illegal po yung pag-aresto ni Tatay Digong sa ginawa nila dyan ni Torre. Alam niya yan. So, yun ang tinatrabaho niya. Gusto niyang ipaalam sa ICC
na there is really something wrong sa procedure ng pag-aresto. And this is illegally na ginagawa. So, mantakin mo, no? Yung mga malalaking kaso nga na hinahawakan niya, napapawalang sala, si PRRD pa kaya. Di ba? War crimes yung mga kaso na hinawakan nito eh. Lalo na yung kaso ni PRRD na talagang maraming butas talaga. Maraming butas na ikapapanalo. Ibalik kaagad itong si Tatay Digong sa bansang Pilipinas. Back to the Philippines as soon as possible. So that will be a route to be able to bring him back? You will be filing petitions Of course. or appeals to bring him back to the Philippines? Huwag lang maging bias ang ICC. Pag naging bias ang ICC, patay na. 'Di ba? Pero sa tingin ko, hindi naman papayag si Attorney Kaufman ng gano'n. Ilalaban at ilalaban niya yan. To draw me on a chronology on when I'm intending on introducing an application for interim release. Interim release is part of the course of this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation. Okay. All right. But nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. People love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has... Kasi po, yung mga kababayan natin dyan sa Netherlands, talagang mga OFWs, mga Pilipino dyan, mahal siya ng mga tao dyan. Mga foreigners. Naaawa sila kay Tatay Digong. Oo. Alam naman nila si Tatay Digong ay hindi corrupt na pagka-presidente. Tsaka hindi niya deserve yan. Mantakin mo yung bahay ni Tatay Digong dito sa Davao, sa Davao. Kita nyo naman, napakasimple kumpara naman sa mga ibang dumaang administrasyon na masyadong magarbo ang buhay. Hindi naman natin sinasabi na corrupt sila, wala naman tayo sinasabi. Ang sinasabi natin, sila ang yayaman nila, 'di ba? Talagang makikita mo maalwal ang buhay nila, pa around the world. Pero si Tatay Digong hindi naman masyado nag-around the world. Nakikita mo yung kinakain niya sa Facebook, 'di ba? Pag nagpo-post si Bongo, napakasimple lang. Yung bahay niya, napakasimple lang. Kaya iisipin mo, paano naging corrupt tong tao na to? At saka kung corrupt yan si Tatay Digong, di sana hindi na bumitaw sa posisyon niya yan. Presidente ka ni. Bakit bibitaw ka pa? 'Di ba? Kung alam mo naman na malakas malakas ka pa sa tao, yung anak mo maaring manalo, bakit isasama pa kay BBM nung eleksyon? Sana hindi na, 'di ba? Si BP Sara na lang sana ang nagpatuloy noon, kumandidato na si BP Sara ang presidente. Kung meron silang tinatagong hindi maganda. Siyempre, kapag iba na yung naupo, mahahalungkat kung ano yung illegal na ginagawa nila. Bakit nila pinayagan na ganun? 'Di ba? Ngayon, wala silang tinatago. Kaya pinayagan nila na ganun. Kaya ako hindi rin ako naniniwala doon sa mga kurap-kurap yung mga Duterte. Hindi ako naniniwala eh. Kasi marami din akong tanong sa mga nagsasabi sa akin, bakit ka ba kumakampi dyan sa mga Duterte? Bakit nagsasalita ka sa mga Duterte na pinagtatanggol mo pa yan? Mga kurap yan, mga magnanakaw. Paano ko mabibigyan ng ano yun? Paano ko makakatwira? Paano ko na mapapabura na ganun talaga sila? Iba yung nakikita ko sa sinasabi nila. Iba yung naramdaman ko. Di dapat tong pandemic, kung talagang kurakot si PRRD, di lahat tayo tigok na. Diba? Lahat tayo namatay na sa gutom. Diba? Ang natira na lang ni Presidente Duterte is yung kanyang pension. Oo. Yun nga, ipapaliwanag yan mamaya ni Atty. Harry Roque. Duterte receives 300,000 a month. Kung akala nyo malaki yan, hindi. Kasi i-divide pa yan, yung pera na yan, kasi dalawa po ang naging asawa ni Tatay Digong. Dalawa po ang pamilya. Hiwalay naman sila sa first na wife. Yan. No? Yan ang astig kay Tatay Digong eh. Dami asawa eh. Yan. Tapos, marami pang mga bayarin dyan sa kanila. So, maliit lang yan for a politician. Hindi ito kagaya ng ibang mga politician dyan, si Tatay, yung mga kalaban ni Tatay Digong, na millions of millions ang naibulsa. Billions nga pala eh. Hindi na millions ang pinag-usapan ngayon. Billions of billions yung naibulsa nila sa mga corruption. Marami dyan. Pero hindi natin yan hindi tayo makakuha ng ebidensya dyan sa corruption na yan because ang pinakamahirap na para sa akin konsensya na lang nila yun, bahala na sila dyan. Ang pinakamahirap imbestigahan ay itong corruption. Sa totoo lang. Ang hirap talaga niyan. Ang hirap yan ang hindi mapuksa. Isang tao ay corrupt. Yan ang sinagasaan ni PRRD, kaya madami din talaga siya naging kalaban dyan eh. Di ba? Pag sinasagasaan mo talaga, kapag ikaw pinaglalaban mo yung katwiran, may mga nasasagasaan ka. Talagang pagdating ng panahon na matatapos ang termino mo, dun ka talaga nila babalikan eh.
obvious yan ha. Ang isang tao, obvious na nagkukurap. Pero pagdating sa korte, pinakamahirap yan i-prove. Kasi, sino ba namang corrupt na tao, ha? Na ibulatlat niya yung mga ebidensya niya dyan, di ba? Tatago niya yan. Kaya sabi niya, Duterte is loved by most of the Filipino people. Kaya, si Duterte, if wala ng pera, kung mayroong mga basic needs dyan sa Netherlands, kusang loob na yan. Tutulong yan ang mga Filipino dyan. Tutulungan at saka, saludo dyan sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands na talaga nakabantay dyan. No, yung sumusuporta kay Tatay Digong. Di ba? Yung mga OFW dyan. Tsaka alam naman natin, ang mga OFWs, talagang mahal na mahal si Tatay Digong. Dahil isa yan talaga sa mga binigyan ng atensyon ni Tatay Digong noong nanunungkulan pa siyang presidente. Tutulungan si Tatay Digong. Yan ang bayanihan. Yan ang tunay na bayanihan. Di ba? Ang Pilipino talaga, yan talaga ang ugali ng mga Pilipino. Pero, buti kasi kung sa Tatay Digong, masamang tao yan, bakit pa magrarally yung mga ganyan? Yung mga nasa ibang bansa na yan, mga busy yan. Mga busy tao na yan. Sa ibang bansa, hindi naman basta-basta ganyan na pwede kang gumawa ng ganyan basta-basta. Bakit sila nag-effort, nagtodo effort ng ganyan dyan? Diba? Ibig sabihin, gusto nila yung naging pamamalakad ni Tatay Digong. Diba? Hindi lang naman dito sa Pilipinas, kahit dyan sa ibang bansa, talagang pinaglalaban talaga siya. Ang mga Pilipino sa Netherlands, meron silang ganyan na mga ugali. Dito sa Pilipinas, buwaya ng dito buwaya ng mga Pilipino dito. Corrupt na corrupt. It's a proper defense. Is this the first time you've encountered the president also? This particular case only? In this particular case, this is the first time, but I'm experienced here at the ICC and I'm frequently asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits. I've told you that right from the start. Sir, we are OFW versus Filipino working. Can we do crowdfunding? I'm not going to comment on funding. Nothing. All right. Sir, you mentioned as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your... Illegally detained. Not illegally detained talaga. Yes. Dinidiin talaga ni Kaufman. So you and the president were already able to tackle, So, yun po sabi niya na illegally talaga ang sitwasyon ni Tatay Digong. So he's working on it. I hope na makabalik kaagad ASAP si Tatay Digong sa Pilipinas. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon, yung video na yon, na binigyan natin na reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.